Yun, shoutout po mga kateting natin dyan. Magandang gabi po. Live po tayo. Live po tayo ngayon. May papasalamatan po tayo doon sa mga nag-comment, doon sa interview ko, doon sa kwentong kanto. Pasalamatan po natin sila. Ngayon lang po ako nagbasa ng mga comment doon sa interview ko na yon. Pasensya na po Totoo po yung lahat. Ano pa lang po yun, intro. Baga tayo yung mga, tayo yung 80s, 90s na saksi nung panahon. Ano muna tayo, kahit mga 20 viewers lang, 20 followers lang natin. Makapanood lang. Shoutout nga pala sa mga OG na susuporta itong darating na event, October. Event po to, AKOS event, para po ito sa dalawang bata na may kapansanan. Doon lang po natin yung sasabihin sa intact na event. At nagpapasalamat po tayo sa mga OG ng Bacoor, yan, at Cavite. Ukol doon sa interview ko sa kwentong kanto. Totoo po 'yun, totoong nangyari at totoong kwento. Intro pa lang po, hindi pa po 'yun yung talagang totoong ginanapan natin nung panahon na 'yon. Marami po tayong ginanapan, lahat po ginanapan natin. Mahirap naman po siguro sa susunod, dito ko na po i-post sa aking page yung mga kwento talaga. Yung kwento na nagmula ng fraternity, kung ano yung asal ng fraternity nung araw, at kung ano yung asal ng fraternity, bawat fraternity, lahat ng fraternity, kung ano yung mga asal nila nung araw. Nung araw po, at kaya natutuwa ako nung tumungtong 2000, nagbago na po ang fraternity. Nagkaroon na po ng council. Yan, kaya atubili na silang yung sa community service. Yan po tayo natuwa. Siyempre po, saksi tayo sa mga bagay na yan. Saludo naman po sa mga fraternity, lalo na po sa aking mga kapatid na Tau Gamma. Yan. PAS, yun. Saludo po tayo dyan. Marami din po tayong kaibigan na fraternity, gaya po ng ACRO, si parang Formelisa. Big salute sa inyo. Sa mga, ang nawala lang naman ngayon sa fraternity, ang nawala, parang di ko nagiging active yung ewan kong active pa yung Crime Buster, yung CD. Siyempre, andyan yung Cavite Barstarian, Apo, Tracy Judas. Tracy Judas parang nawala ngayon. Tracy Judas, Sad Army nawala na ngayon. Acro. Yan, Acro, yan, meron. Tresquillion o Tau Gamma, active. Meron pang yung mga fraternity na natatandaan ko talaga noon, na nung panahon ng 80s, 90s, talagang grabe po. Kwento ko lang po, bago tayo magpasalamat dun sa mga nagpapa-shoutout dun sa aking interview dun sa kwentong kanto. Kwento lang natin yung mga nung araw, no? Opo, yung panahon ng 80s fraternities, ang edad ko po noon siguro mga 11 to 12 years old. Nasasaksiyan ko na yung laban ng fraternity. Yan sa Pote Kalinisan. Yun yung pinaka-main nila yung rambulan dyan sa crossing na yan. Sa Pote Kalinisan, Bayan Bacoor, sa Pote Kabila, Las Piñas, Eber Las Piñas, Manuyo, Paranaque, yan mga nasaksihan ko nung araw Baclaran, mga fraternity, yung mga tagang laban, tagang Molino, Binakayan, Imus. Yan ang saksi ako nung panahon na yun sa fraternity. Matitindi po talaga. Nung panahon nila, panahon po ito ng fraternity. Saksi naman po ako, totoo yung sasabihin ko. Nung panahon ng fraternity, kahit saan sulok, kahit saan lugar, na magkita silang magkakalaban,
talagang hataw sa mga sakitan. Meron diyang pana, meron diyang bakals, meron diyang 29. Tagang nung araw naman walang baril. Walang baril ang mga fraternity. Paluan lang talaga. Paluan, panaan, saksakan. Yun ang mga nangyayari nung panahon na yun. Ubod ng gulo. Ubod ng gulo nung panahon na yun, ng 90s to 80s. Yung panahon pa ng fraternity, ha? Panahon to ng fraternity. Ubod ng gulo. Kahit saang barangay ka mapunta, huwag ka lang masisilip. Tagang hindi ka lintik na maring walang tama na aalis doon sa lugar na yon. Sa loob ng sasakyan, basta kalaban. Basta lahat ng fraternity, walang joint force eh. Wala silang joint force. Lahat ng fraternity, tagang magkakalaban sila. Magkakalaban. Doon, saksi ko lang yung mga nangyayari. Tagang banatan, yan yung saksakan, paluan, batuan ng pillbox. Sabihin natin pinakamagulo nung panahon ng 80s to 90s ang fraternity. Opo, sobrang gulo niyan. Kasi nung ang fraternities nung araw, ang sororities, itinayo yan sa unang tinatagyan sa mga school, sa mga Lasal, mga matataas na eskwelahan, mga college, mga kung tawagin nawala sa dila ako sila yung mga nasa college sa level, parang gano'n. At nung napuno na po ang mga member diyan sa faculty, yan napuno. Nung napuno po yan, doon na po nagbaba sa community. Nung nagkaroon ng community, dumami na yan. Nag-recruit na yung mga founder, lahat. Kasi nung araw, mga nanunungkulan lang naman nung araw, founder, yan, starter, yung mga ganyan, bunso. Yun ang kung tawagin nung araw, mga ganyan lang naman. Wala yung mga nadagdag na yung taong 2000. Kaya yung mga datihan na hindi naging active, naninibago sa mga sa ngayong 2000. Yun nga po, tayo namulat na ng taong 1994. Yan pa rin po yan. Kasagsagan pa rin po yan. Kasagsagan pa rin po ng fraternity yan. Tagang lahat. Ako naman marami naman akong kaibigan ng fraternity nung araw. Totoo yun. Pero ako, unang pinasukan kong fraternity, Tau Gamma. Opo. Diyan kay ang founder ko, si Sammy, kay Miyok Alap, yan. Ng Ligas chapter. Sa mga panahon na yon, siyempre saksi pa rin ho tayo, lahat-lahat. Simbang gabi, kahit mamalengke ka, kahit bumili ka lang dyan sa labas, tagang halos lahat. Alay lakad, lahat po yan tagang duguan talagang mangyayari. Ang fraternity talaga ang ubod ng saklaw din sa kaguluhan ng panahon ng 80s, 90s. Totoo po yan. Saksi po ako 1979 po ako pinanganak. Kaya alam ko po, nung ako'y namulatan na po nung panahon na yan, nang ako'y nanirahan na sa Talaba. Saksi na po ako dyan sa lahat na yan. Pagkat isa rin po ako sa mga member ng fraternity nung araw. Kaya alam ko po yan. Meron pa nga dyan, hindi ko taga malilimutan si CV, Crime Buster, yung binato ng pillbox dyan sa Las Piñas ba yun? Pinalo ng pillbox. Binato ng pillbox, namatay si Joey. Basta pangalan nun. Limuto ko pangalan nun Tagang, ayun, kitang-kita ko talaga yung panahon na yun. Meron pa dyan na party, yung pagtumugtog na yung Sweet Child. Tagang tagang brambulan yan, banggaan yan. Tapos nakita ko, tagang nagsasaksakan. Yung party na yun, nagsasaksakan sila sa loob ng party. Tagang sila, tagang wild na wild talaga. Kahit naman akong panahon na yun akong panahon na yun maligalig din ako. Pero hindi ako nakatikim ng mga gulpi ng panahon na yun. Kasi nasasave ko yung sarili ko panahon na yun. Ay sabi ko, naisip ko nung panahon na yun, nung 80s, nung 90s, napakagrabe. Naging saksi ako sa lahat ng kaguluhan.
ng mga buong fraternities talaga na sumibol nung panahon ng 80s to 90s na yan talaga. Grabe. Noon kasi walang namumuno, kundi ang mga founder lang yan. Founder lang lahat, founder. Yun na nga po yung kwento. Ngayon po, natuwa po ako nung nagkaroon po ng napapanood ko, nababataan ko, nagkaroon sila ng mga activities. Nagkaroon na sila ng mga ng community service. Yan. Una yun muna ng ko, sabi ko okay. Sabi ko nung panahon na yun, parang ang sarap bumalik ulit sa pagka-fraternity. Dahil may puso tayo sa pagtulong. Sabi ko ganun. Sabi ko, ayos na, maganda na yung naging platform ng mga fraternities. Yun, nagkaroon na sila ng mga council. Dahil sa council na yan, napag-isa ang bawat chapter. Sa bawat chapter po, meron po sa kanila na founder, kung sino yung founder noon na nakatalaga, yun ang hinawakan ng mga council at kinausap. Tagang bilib po ako dyan. Sumasaludo po ako sa lahat ng fraternities. Sa ngayon, taong 2002, yata yan na nagsimula. Sa akin lang, correct nyo na lang po. Taong 2022 nagsimula, 2022. Nagsimula yung council. Saludo po ako sa lahat ng fraternity. Anong nagkaroon na po ng council. Totoo po. Saludo po ako ngayon sa inyo. Lahat. Nakakita ko po yung community service nyo. Bilib po ako dyan. Saludo po ako dyan. Kung ikaw po ay may puso sa pagtulong, dapat ka makikisa sa mga samahan. Yun nga po. Yun po, bumilib na po ako sa taong 2000 na pumasok sa fraternities, sa buong fraternities na nagkaroon na po sila ng council. Yung council po kasi, yan, nag-uugnay po yan sa bawat barangay o bawat purok nyo o city nyo. Kung ilang city o ilang purok kayo, kung sino yung mga namumuno dyan, meron council, merong tagang namumuno bukod sa mga founder. Yun na yung mga pinagbago ngayon na hindi relate na mga datihan. Yun. At ngayon po, okay na po doon sa fraternity sa panahon na yon. At ngayon po, nawala po kasi yung fraternity nung taong 1996 to 1995. Pasang mga ganun po, mga 1996 to 1995, parang lumubog na sila. Nawala na ang fraternities, nawala na aktibo. Wala na, hindi na rin naririnig yung mga kanya-kanyang pangalan. At doon po sa 1994 or 1995, 94, ganon, something na 97, doon na po lumutang ang gang. Yun po. Doon na po lumabas, nagsulputan, at ang iba't ibang uri ng gang. Sa gang, pangit kasi pakinggan kung gang. Sa gang naman po mga kateteng, parang samahan ng mga kabataan na edad 14. Totoo po, hanggang nung panahon, edad 14. Edad 14 po, ako 14 po, 14 mag-15 po ako, gang na po ako, napasali po ako sa gang. Yun nga po, yung gang na BL2, Manuyo Hood. Yan, kay Mike Chica. Shoutout sa inyo at shoutout din sa Tropang Manuyo, kay Monmon, kay Paring Dave, at Paring Gilboy, at sa iba pa. Yun, yan yung kauna-unahang gang. Ayun nga po, magulo din po nung panahon na yun. Pero kakaibang gulo po nung panahon na yun. Yung hindi ko nakita sa fraternity, nakita ko sa gang at naranasan ko sa gang at nagawa ko sa gang. Opo, ang mga gang, mga fraternity noon, tubacals lang, 29, pillbox, ganun. Steel bat, mga pamalo, ganun. Ang gang nung nakamulatan ko nung taon 1995 to 96, dire-diretso na po kasi yan hanggang sa ngayon. Hindi na po nawala yung gang hanggang sa ngayon. At talagang dibaril po lahat. Ako na magsasabi po, yung mga humahawak sa kanila na mga may kaya, mga OG nila na may kaya, yung may kaya, may kakayanan po. May kakayanan ng mga OG nila.
Yan po, tumatapang po yung ibang gang, mga member ng gang, dahil na rin po sa mga OG na may kakayanan. Totoo po yun, sa mga OG na may kakayanan. Noong panahon naman po noon, mga bagito pa rin po kami, bata pa, minority pa. Doon po kahit saan, ganun din, kung magkakalaban lahat ng gang, ganun din po, katulad ng nasabi ko nung una. Halos saan kayo magkita, pero ang kaibahan po kasi ng una kong sinabi at sa gang ngayon, ang gang po kasi noon, sa mga mall, nagtatambay nung taon na 95 to 96. Sa mga mall po yun nagtatambay. As a gang, ito yung samahan po ng mga hip-hop, yung pormahan po na maluluwag ang damit, maluluwag ang pantalon, at naka sapatos kang Nike, naka Puma kang sapatos, mga Adidas kang sapatos nung panahon na yan, at marunong kang mag-rap, marunong kang sayaw, yung creep walk, mga ganyan nung panahon na yan. At saka tagang kailangan buo lahat ng loob. At nung panahon na yun, tagang walang nagsusumbong sa mga magulang. Yun ang gang. Yung gang na adapt ko nung panahon na yun. Walang nagsusumbong sa mga magulang kahit anong mangyari sa bawat isa. Sa halip, sinosurvive ng mga kasama kung may mga kasama silang nasaktan. Opo, ganun po yung panahon na yun. Kunyari, halimbawa, ako, napalabang kami. May kasama kaming minor de edad. Nasaksak po. Totoo, napana po. Nabaril po. Idinediretso na po namin yan sa ospital talaga. At doon sa ospital na yun, talagang nakikiusap kami, ganoon. Sa ospital naman, nung panahon na yun, alam nila yung gang. Alam nila yung kabataan, kakagulo. Nagpapaligsahan lang po ito sa mga pormahan, saka sa mga lakasan, at yung mga patibayan ng OG. Pormahan, rap, yan. Hanggang, ayun na, lumabas na yung mga rap, yung mga kanta nila Andrew, yung mga kanta ng Death Threat, kanta ng Geta Dugs, kanta ng Mastaplan, kanta ng Urban Flow, kanta ng maraming tape, nakalimutan ko na ng panahon na yon. Mga Digismiss Split, yan, yung mga tape noon, sinasabayan yon. Basta lahat ng mga rap song nung panahon na yun, sinasabayan ng mga gang. Yun ang pinapatugtog. Baga, sumasabay yung mga artist na rapper nung panahon na yun sa kanilang recording. Kasi kikita sila sa mga gang. Yung baga, iniidolo sila. Iniidolo yung kanta nila. Kinakanta yung kanta nila. Ako ang idolo ko talaga. Isa sa Death Threat, isa sa Geta Dugs. Talaga, yun ang gusto ko sa Geta Dugs. Kasi ako underground, kung kakanta ako, mag-rap ako, underground talaga. Kaya yung panahon na yun, mga kateting ko, saka ngayon, mga utol. Saksi ako sa lahat, sa una, sa ngayon, na gang, matindi. Ako, hindi ko naman sinasabi, ako noon, hindi ko sinasabing matindi ako. Lumalaban ako, kahit saang lugar. Lumalaban, bumababa. Basta bahala na, sabi ko. Basta diskartihin na lang paano makakauwi ng buhay. Paano madidepensahan yung sarili. Totoo po yan. Ako kasi noon, hindi naman ako yung nagmumula ng gulo bilang OG. Hindi ako nagmumula ng gulo. Ako yung nabibenta. Binibenta ako ng mga akala natin. Halimbawa, yung hood namin, meron diyang naiinggit. Meron nagagaad sa'yo na hindi mo alam. Wala ka namang ginawa sa'yo. Nung panahon na yun, nung gang. Nung kaputukan ng unang gang. Kasi yung gang na yun, kami ang putok talaga sa BL2. Buong Cavite, Manila, Las Piñas, putok ang BL2 noong panahon na yun. Yung Brown Locus. Yun nga po, ako yung kinukursunada. Meron pa nga ho dyan sa Bayan Bacoor. Totoo yun. Kinukwento ko na po, ito live to. Kinukwento ko po yan sa Bayan Bacoor. Nagsimbang gabi kami. Ito, edad ko siguro ng mga 16. Nung dumano muna kami sa simbahan, kasama ko yung mga grupo ko, ilan lang din naman kami, siguro wala pang 8. Ako, tangda ko yan kung sino-sino yan, pero hindi na natin may mention yung pangalan. Kwento lang natin nangyari.
Di pagkagaling namin sa harap ng simbahan ng Bacoor Bayan. Siyempre, nagdasal tayo, nagpasalamat, simbang gabi. Ganun. Umupo po tayo dun sa, kung alam niyo yung Bayan Bacoor, di ba, mayroon dun yung parang tora-tora na marmol. Yun, umupo po kami doon ng mga tropa. At mga ilang minuto, mayroon dumang babae. Sabi sa akin, boss, big boy, sabi ganun, ingat ka. Mayroon nagpaplanong saktan kayo. Papoksahin daw kami. Sabi ko, sino yan? Okay, sinabi na. Alam na nila yung katan, hindi ko na banggitin yung mga pangalan. At saka, kilala ko na sa isip ko lahat. At yung kanilang samahan. At ako sino pa rin nagbenta sa akin. Yung, kilala ko sino nagbenta sa akin. Binenta ako talaga. Baga, uso noon bentahan eh. Uso noon bentahan. Yung kinukwento ko. Ayun na nga, hanggang sa ganun. Ayun na nga, naramdaman nga namin, nandun yung pinsan ko si Ado, saka ibang tropa. Nakaupo ko, pagtayo ko, may sumapak agad sa akin dito. Pinapak ako dito. Yan. Asero, basta matigas eh. Dugo agad yan. Dugo. Hindi ako tatakbo. Hindi talaga ako tatakbo sa laban. Kasi gusto ko yung habang sinasaktan ako, ewan ko, habang sinasaktan ako, parang tumitibay ako. Yun ang nararamdaman ko sa sarili ko. Tapos may sumaksak sa akin. Sa likod. Dito. Naksak ako dito. Puta, naramdaman ko. Pero sabi ko, mahina to. Sabi ko, mahina yung bumira sa akin. Nakita ko yung bumira sa akin. Dito makbo, sa harapan ko, hinawakan ko. Hinawakan ko. Pag-awa ko, binira ko rin. Dito. Yan, tinamaan dito. Lagusan. Totoo yung lagusan. Takbo. Tapos paglabas ko, kami lang ng pinsan ko eh. Kami lang natitira nagbabalatan eh. Dalawa lang kami. Tapos yung tropa, may exit na eh. Ayun. Paglabas lang kaunti doon sa kalsada ng Bacoor Bayan, doon may umarang pa sa akin. May sumaksak sa akin pero hindi sa damit tumama. Tapos mayroong sasaksakin ako sa harapan ko. Yun, hawakan ko. Nasaksak ko rito. Ayun, basta dito. Dito yata o dito. Basta, alam ko yun. At kilala ko pa rin yun hanggang ngayon. Kasi sabi ko po, kinukwento ko po ito. Sabi ko nga po, hindi ako nagmula ng gulo. Salip ako yung kinukusunada ng panahon na yun. Siguro nga, yung pangalan natin, ganon. Gusto lang at masubukan. Sabi ko, ako sa sarili ko, tinatag ko to eh. Kailangan panindigan ko yung panahon na yun. Yun nga, paglasa na, nagkaduguan eh. Ang dala ko nun, taga ice pick. Totoo, aminado ako yung ice pick. Saka tear gas. Yun lang ang dala ko nung panahon na yun. Kasi sa tear gas, kaya ko silang bulagin eh. Lahat eh. Ice pick, hindi dumudugo yun. Nakikita ko, lumalagkit lang. Yung kamay ko, lumalagkit. Ganun, siguro, sila, 8, 7. Lahat yun, yung iba may tama. Yun. Sa bandang huli po, uwian na kami. Uwian na. Kinabukasan, hindi pa rin ako papayag, syempre. Sabi ko nga sa sarili ko, wala naman akong ginawang sala. Wala akong ginawang mali. Ako yung sinaktan. Tagang bumaba pa rin ako sa lugar nila ng gabi. Salamat sa tropang NSP. Nung gabi na yon, sila Amrit, sila Paring Ali, ng BTG, saka NSP, ng Bacoor. Salamat nung tinulungan nila ako nung panahon na yun. Rest back ako, pero ako lang. Andiyan lang sila, naka-honor kami. Hinahanap ko lahat. May natagpuan naman ako ng 2. Kala ko matapang sila doon sa lugar nila eh. Inabot ko rin naman. Inabot ko hanggang sa, alam nila yun, inabot ko sila. Sa bandang bayan na yan dyan, isang lugar na yan. Hanggang sa huli, yun na, okay na. Malaon-laon ko, malaon-laon ko, mga ilang araw siguro yung mga nasaksak siyempre sabi ko nga ako sa inyo, yung mga nasasaksak noon, tinatago pa nila yung mga nangyayari sa amin. Ako, hindi naman ako nagpa-hospital noon. Pina-blade ko lang yung likuran ko, yung saksa sa akin. Na-blade ko sa sis namin, sa sis, para tanggalin yung mga dugo. Tapos yun, alcohol, gamot, ginawa ko. Tapos yun, pinadyan ko na ng tapal. Hanggang sa naggumamot na lang ako, gamot na lang ako. Tapos hanggang dito, wasak talaga to. Sa asawa naman, ng Diyos, buo pa naman. Sabi kong gano'n yun. Malaon-laon, pumunta yung mga magulang. Yung pala, pinsan nung isa naming member. Pinsan siya ng isa naming member. Yung tatay, nagwawala. Doon sa amin, sa lugar namin. Ako, wala akong nanay, wala akong tatay eh. Panahon na yun. Pero may kinakasama na ako nun. Yung magulang nga ng aking unang anak. Siyempre, labas din siya ganito. Sabi ko
Kayo huwag magyayabang dito, sabi ko sa tatay. Nagagalit kayo ang anak nyo na ganoon. Alam nyo ba ang ginawa nyo ng anak nyo sa akin? Pinakita ko. Anong gusto nyo? Ako mamatay? O kayo mamatayan? Ganon? Eh, hindi naman yata patas yun. Ako yung walang ginawang masama. Ako yung nagsimba. Tumambay ng saglit. At ako yung doon na sinaktan ng mga tropa ng anak mo. Ganun ko talaga yung tatay. Sabi ko, sasaktan mo ako? Sige ka ako. Ganon. Nung panahon na po na yan, ito, kinukwento lang po natin. Sana naman po sana sa susunod na kwento, maging maganda naman yung magiging tema. Ayun nga, ang sama, madaling salita, okay na yun, natapos yun ng ganon. Malaon-laon, mga ilang buwan nakatanggap po ako sa Puena. Abay, nagdemanda yung 8. Dinimanda ako ng 8. Isa lang po ako dalawa kami ng pisang ko. 8 sila. Minor de edad po ako noon. Yung iba sa kanila, hindi na minor de edad. 16 pa lang ako nung panahon na yun Ngayon, lumapit ako, may ninong akong, may ninong akong polis nung panahon na yun. May mga ninong akong polis. Kaya, ang ginawa ko, humingi ako advice. Sabi ko dala ko yung Supuena. Ganito, may nagdemanda sa akin ng ganito. Pero sabi ko, sinesermonan ko ng ninong ko. Sabi nga sa akin ng ninong ko, na ikaw na bata ka, pinapasok magulo. Sabi sa akin, mo talaga ako. Sabi ko pasensya na po. Sabi ko ito, nangyari na po. Ganun. Niya. Ano yan, ganito. Sabi ko, binasa niya. Nakita niya, 8 yata, 8, 7. Ang dami naman nito. Tapos, isa ka lang, ako lang dinimanda sabi ko nga ako yung kinursunada ng mga yan. Pero ako yung dinimanda. Sabi ko ganun. Minor ako nun. Siyempre, may tayo. Karapatan tayo yung panahon na yun. Ngayon, siyempre, sa tulong din ng ninong ko noong panahon na yun, sinagot yung gano'n. Nag-file din ako kinunan ako ng statement ng ninong ko. Sinabi ko yung nangyari. At kilala ko rin yung mga tao. Hiningi ko yung mga input ng tao, pangalan ng mga tao, apelyido, lahat. Na may nakatulong naman sa akin. Gumawa rin kami ng kontra-demanda. Sa madaling salita po, hindi na nagkaharap yung wala na nangyari doon sa mga ganung bagay. Kasi sa akin, self-defense. Ako yung nilulpe. Ako yung kinursunada. Self-defense talaga. Kaya sabi ko nga, sa sarili ko, hindi ako yung mangunguna ng gulo. Para yung papanig sa akin, yung mundo, papanig sa akin yung tibay ng loob na wala akong kakatakutan na tataguan na ako yung may mali. Yun na po yung nangyari na po ngayon. Okay na po yun. As meron na naman po, marami pong nangyari kahit sa lugar na babaan ko, ganon. Las Piñas, ganon, maraming po talaga. Yung panahon lang yun na inadapt ko nung ako yung naging unang gang ko. Yun po yung sa unang gang ko po na BL2. Yun po, magandang gabi po mga kateteng. Yun, shoutout po tayo kay kay J. Ski Labarosa, Don Vicente Hood. Yan, shoutout sa'yo kapatid. Maraming salamat kapatid. Sana itong live ko na to, itong video ko na to magkaroon ng aral sa iba. Po andun na po tayo, nakat na po natin yun, okay na po tayo. Sa totoo lang, nung ako nagkaanak po ng babae, ito na po yun, nagkaanak na po ako ng babae, doon na po ako natakot. Nagkaanak na ako, lumalaki na yung anak ko. Natakot ako sa kung anong mangyari sa kanila, kung sila ilalaki, mag-aaral. Na syempre po totoo, may mga nasaktan tayong tao, may nanakit sa ating tao. Iniisip natin na baka mangyari din sa kanila yun. Na sana wag naman taga mangyari sa kanila yun sa panahon na mag-aaral na sila o nag-aaral na sila. Yun taga yung dinasal ko ng panahon na yun na naputol po kasi nawala rin po yung gang. Kami hindi naman nawala yung gang. Naglaydo rin po kasi ako nung ako'y na-aksidente na ng taong 2006. Na-aksidente po ako. Yan po sa Imus, habang ako'y nagmumotor, yung back ride ko po kasi nakalagay yung helmet dito.
nakaganto. Ako naman naka-helmet. Akala ko, naka-helmet siya. Kaya nung ako'y sumingit sa jeep, yung helmet, sa bandang kanan yun tumama po yung helmet, may truck yung nakahinto. Ngayon, sumulasob ako, tumalsik po kami doon. At ako naman napunta sa ilalim ng truck. Ako, hindi ang truck kasi hindi pa na-under traffic Pati yung jeep nasagi namin ng helmet. Yun, hanggang sa yun nga po, nasagasaan yung aking dalawang paa. Tagal ng hinasanhi po ng pagkalumpo ko ng 4 na taon. Totoo po yun. Saksi po dyan yung mga kabataan, yung gang na kasama ko nung panahon na yan, na bago pa lang ako na-aksidente. Ayun nga po, mga taon 2006 po yun. Nawala po yung BL2 na pinangawa ko nung panahon na yun. Tumakbo na po yung panahon mula sa 2006 hanggang 2009. Ayun na po yung kwento ko po sa inyo. Doon sa kwentong kanto, sa taong 2009 po talaga. Ito po yung istorya, sabihin ko po sa inyo. Ito, legit na istorya to, hindi kasinungalingan, hindi gawang salita lang, hindi yabang, tagang legit na nangyari sa akin. Saksi naman ng mga taga Bacoor, saksi din ng ibang gang sa kanilang nabaitaan sa akin. Taong 2009, yun nga po, may isang kaibigan tayo na member po ng TBS. Ang pangalan si Tito, si Parang Tito. Shoutout sa kanya. Sumalangit ngawa ng kanyang kaluluwa. Sa ngayon po ay pumanaw na siya noong past years pa. Yun po, inalok nga po ako. Nakita aksidente po ako. Inalok nga po niya ako at pinasyalan niya nga po ako sa aking bahay na maging isang TBS 13. Yun. Ngayon, sabi ko sa kanya nga, kung ikaw lang pare, hindi ko tatanggapin. Ayun, sabi ko sa kanya. At ipakilala mo sa akin yung OG mo at yung OG ng OG mo. Yun, sa madaling salita po, mga ilang linggo, dumating po si OG Jarol. Kasama po ang ibang tropa nung panahon na yon, sila Nico. Kasama po nung panahon na yun. At nag-usap-usap po kami nung mga panahon na yun. At dun po, kasama na rin po si Marvin Salubsob at sa OG Sacred. Yung Hope Balaha, kompleto yan. Kompleto po sila nung ako'y binabaan dito sa aking bahay sa Talaba. Meron po kasi kami dong mga tambayan na talagang yung may arcade, mayroong graffiti. Yun. At yung panahon po yun, lumpo po ako. Lumpo, naka-wheelchair, di makatayo, di makalakad. Totoo po yun. O ngayon, siyempre, as a OG, kailangan pa bang magpatunay ako sa kanila na kung sino ako, ganun. Nakita nila at lumpo ko, lumalaban ako. Hanggang sa pagkasunduan nga po namin, nahawakan ng Talaba bilang TBS. At yun nga po, doon nga po ako nagsimula na maging OG. At ngayon sabi ko, batay na maging OG ako, ano ang layunin? Sabi ko, dalang gusto kong layunin. Ayun, mga kateteng, yung hindi na yung pinagisnan ko ng una, hindi na yung pinagisnan ko ng pangalawa. Bilang binigyan ako ng muling buhay nung panahon na yon, at bibigyan po ulit ako ng lakas ng Panginoon natin, sinabi ko sa kanila, minamarapat ko na yakapin niyang TBS, pero sa kawang gawa. Sa community service ng ating barangay, o ng aming barangay. Yun ang sabi ko, okay, natuwa sila noon, okay sila noon. At talagang lahat naman sila natuwa sa mga gusto nating gawin. At doon nga po, napagpasyahan na nga po, andun na po tayo, nanatag na tayo. Nalaman na nila, nag-asbas na sila. Baga, okay na po ang lahat. Hanggang sa nagkaroon na po kami ng bandingan na madaling salita. At mga ilang buwan, nagkandak po kami ng rap event. Yung panahon yun, rap event talaga, bumabadya sila. Yung panahon kasi mga rapper, mga kateteng, mga utol, ang mga rapper, hindi nagtatalent pa yan ng malaki. Totoo yan. Kasi nagpapakilala pa lang sila eh. Ngayon,
taga nakakausap po sila. Si Mike Cosa nakakausap po yan noon. Saka iba pa si yung namatay na taga Manuyo na rapper. Worth 1,000, pangkain lang nila sa pamasahe. Okay na yun, panahon na yun. Totoo yun. Tapos pakainin mo lang sila, busog sila, okay. Weeds. Ito hindi totoo. Hindi ako yung minado weeds. Hindi yan. Okay, masaya na kami, inuman, ganun. Kasi malaki pa yung pera ng panahon na yun eh. Mahalaga pa yung 1,000. Mabigat pa yun yung 1,000 yung panahon na yun. Yun, may mga event na kami nagawa. Andyan, may mga video naman ako sa YouTube na yun. Pero hindi sa akin. Akin yun, pero hindi ko na mabuksan. Pero nandiyan pa rin sa YouTube nun. Yung sila Marvin. Unang-unang lapag nila bilang rap artist. Yan, sa Talabahod. Yung kanilang hood din naman. So, sa madaling salita, okay na, natapos na po yan. One time po, yun, nagkakandak na po kami ng activities dito sa aming Barangay Talaba 7. Yung panahon na yun, di pa merging. Siyempre nakatutok lang po kami sa Talaba 7, gano'n. At kung sino yung mga member namin, kahit Talaba 1, kung meron kaming mga kawang-gawa, pamimigay, pamamahagi sa mga magulang, kasama po yun. Yun, kakandak po ako kami ng school supply, papakain kami, bibigay ng bigas ng panahon na yan. At tumutulong po kami sa City Hall. Tumutulong po kami sa Bacoor Bayan nung panahon pa lang, wala pa City Hall yung panahon na yun eh. Mga taong 2010, mga 2010, 2009. Kakandak sila ng mga optical tapos mga vitamins na bibigay sila ang Bacoor ng panahon na yun, ang Mayor Strek Revilla, ang ating Ma'am Lani. Tumutulong po ang TBS Talabahod sa mga programa na yon. Nakikisa po kami sapagkat pinagkatiwalaan po kami ng aming mayor sa aming mga layunin. At siya namang layunin namin na yon, iniingatan po namin na walang gulo, walang kung anuman. Ang layunin lang po ng TBS Talabahod ay magbigay pugay o magbigay ng kaunting tulong kung ano yung mga kakayanan ng aming mga member sa pagsama-sama ng aming pera, pondo para sa kabataan na nasa mga kabataan na mas sisibol pa. Ayun nga po, sa panahon na yun, okay na po. Hanggang sa hinamon po tayo ng buhay. Hinamon tayo ng panahon. Meron pong grupo doon sa aking sa bahay na iskinitang, may grupo po dyan sa likuran. May mention ko na rin, TST. Totoo yan. Pero yung mga TST na yan, kuya nila ako. Wala naman kaming masamang mga yung ako yung hindi pa na-aksidente, yung mga bata na yan. Kasi yung mga bata na yan, yung mga naging member ng TST dyan sa looban, mga utol-utol ko yan eh, nung hindi pa na-aksidente. Baga, hindi pa sila TST nung panahon na yun. Kasi nung panahon totoo yan, may BL2 pa, hindi yan makapasok, yung mga TST na walang makapasok sa Talaba ng mga gang. Totoo yan, wala talaga. Totoo yan, promise. Nagsimula yan nung na-aksidente ako, nang nalumpo ako. Yan, nandyan na yun, nakita ko na. Mayroon na nagpasok ka. Pero alam ko kung kanino galing yan. Matagal nang pinoporma yan, pero hindi nila maporma. Yun, sa madaling salita po, wala akong, nung sila bagito, nung ako hindi pa na-aksidente, wala isa ako dyan na pinitik sa tenga, sinuntok ng ganyan. Sa halip, kasama ko po sila minsan sa iba, minsan outing. Ako taya, totoo yan. Alam nila yan. Ako taya, outing kami, punta kami Indang, gala kami dyan, budol fight kami. Tapos pagdating sa bahay, sa lugar namin yan, kain kami fishball. Basta kung ano yung mapagbabandingan, kuya nila kay Kuya Big Boy, ng panahon niya. Kaya natutuwa naman din ako ng panahon na yun. Pero sa isang banda, meron diyang isa si Bok. Yung taga ako to, minimension ko na dahil sa droga. Yan si Bok. Nung panahon na yun, ako'y na-aksidente nga ako. Ito live. Na-aksidente ako. Inalok ako magbenta ng droga. Tapos yun, ang sabi niya pa, una yan ito yung simula nun. Pasensya sa mga nababakit ko, ito. Nung napatay ni Dennis Batman, si Kosang Jumpo, yan namatay. Malungkot ako sa nangyari sa panahon na yan, kasi kinakapatid ko yung mga yan eh. Pamangkin niya ng aking ninong. Kinakapatid ko yan. Kahit kailan hindi ako nagapin yan, hindi ako nasaktan yung mga yan. At kinilala nila akong hindi iba sa kaila. Malungkot ako nung nangyari yun. Naiyak ako, umiyak ako nung panahon na yan. Tagang umiyak ako.
Kasi maganda naman yung trato nila sa akin nung naghihirap din ako. Yung nangangailangan ako ng tulong sa kanila, pera, binibigyan nila ako. Yan, ng Shaun Jogan. Kilala ko Shaun Jogan, binibigyan ako Shaun Jogan. Yan. Tapos yun nga po, sumunod na pong namatay si Dennis Batman. Noon, sa madaling salita, nung namatay na po si Dennis Batman, mga kinabukasan, tinawagan ako niyan ni Bok. Po, tinawagan ako niyan, Pexman, mamatay man ako, cause my heart. Ito, totoong kwento ito. Tinawagan ako. Sabi niya sa akin, pare, ayos na, sabi sa akin. Sabi ko, paano ayos na? Kay Dennis Batman nga raw. O, bakit? Anong ayos doon? Wala na yung isa. Ganun, wala na raw. O, dalawa na silang wala. O, sabi ko, bakit? Ano ngayong wala na yung dalawa? Pare, pwede mo ba akong tulungan? O, sabi ganun. Kaya natin manipula yung lugar. Sabi sa akin. Kaya ko, saka na natin pag-usapan. Kasi hindi niya alam na malungkot ako eh. Hindi niya alam, wala siyang alam eh. Hindi niya alam na nakasama ko yung mga yon. Meron din kami pinagsamahan ng mga yon. Kasi ako taga, hindi naman ako yung panahon na yun na mayabang eh. Hindi ako mayabang na taong nagyayabang ng harapan, nangangaya. Hindi ako ganun. Sabi lang nila yon, yung mga taong balasubas. Kasi tarantado ako sa mga balasubas na tao eh. Yun na nga po. Hanggang mga ilang araw, nag-uusap na kami. Sa madaling salita ho, tagang inalok niya ako. Ayan, dalawa pasla ni may kasama ni si Jory, taga-Nyog. Ayun ang kwento ho, no. Hanggang sa'yo na po. Siyempre, ako nangangailangan ako, lumpo po ako. Totoo po yun, nangangailangan ako, lumpo po ako. Yung alok nila, sige, para lang may mabili akong gamot, may makain ako. Yun lang, yung ako, kasi may anak na rin ako ng panahon na yon. May kinausap naman akong tao na sana, baka pwede kita pagkatiwalaan. Nasa iyo ko ibigay ito, bahala ka na sa akin. Okay, sa nangyari ng gano'n, nangyari na nga ako yung gano'n. Hanggang sa, ginugoyo-goyo na ako. Totoo yun. Ginugoyo-goyo na ako. Sabi ko, hindi ginagawa akong tulonggos. Sabi ko, kinukuha ko lang naman yung dahil kailangan. Dahil, inaalok mo ako, dahil kailangan nga, alam mo naman kailangan. Hanggang sa pinuntahan pa ako ng tanganan yung ano yan, naging boss-boss niyan nila. Yun ang hindi ko matanggap eh, may kasama pang isa. Pero wala namang nangyaring masama. Eh, baga sabi ko sa isip-isip ko, pumulumpo ako. Baganto, akala nila, pero hindi talaga pwede. Hanggang sa yun nga po, in-out ko na yun. Tinigil ko na yun sa kaila. Tinigil ko na yun hanggang sa meron nagiinuman dyan sa dulo, sa kaila ganto-ganto. Abay, binastos ako. Nagiinuman, mga PST. Pumunta ko sa bahay. Dayo, hindi ko taga ron. Alam nila yon. Ay, pinagmumura ho ako. Tapos pinapakyon ako. Sabi sa akin, lumpo. Wala ka ng silbi. Ang sama ko ng loob ko. Totoo yun. Napakasama po talaga ng loob ko nung panahon na yun. Sabihan nila akong lumpo. Wala ka ng silbi. Labas ka rito. Bah, hindi ho, sa totoo yun. Sa sobrang galit ko talaga. Tagang patawa ko ng tropa. Nagpakarga ako sa wheelchair. Opo, talagang naka-wheelchair po ako noon. Panahon na yun, wheelchair talaga. Hindi ako makatayo. Wala akong tayo. Wala akong palag. Wala akong palag talaga. Kahit anong gawin nila sa akin, wala akong palag. Nagiinuman sila, pumunta ako doon sa skinita. Ang dami nila. Sa totoo lang ko, nakakita ko yung nagmura sa akin doon. Pinaputuhan ko talaga ng baril. O, totoo yung sinabi ko talaga. Kung tamaan siya sa ulo, ewan ko lang po kung anong mangyari. Kamantay sa tumakbo po yun. Tumakbo po yung tao na yun. So, sabi ko, walang niya kayo. Bakit nyo ako ginaganito? Ayun, ganon. Ayun, nagsimula na yun sa ganon. Ayun, nagsimula na ng ganon. Nantak yun, naka-wheelchair na ako. Yung kapitan ng panahon na yun, siyempre, mali ako eh. Panig sa kaila eh. Hindi, taga-tandang-tanda ko po yan. Hindi tinitignan yung kalagayan ko nung panahon na yun. Napaka-payat ko po. Hindi, ang katawan ko po nun, ubod ng payat. Sobra ko pong payat. Parang tumaba lang ako ng konti kay Palito. Nung panahon na yun. Opo, tagang kasi ano nga ako eh. Na yung lahat ng energy ko, lahat ng pats, yung mga tabako, lahat ng lakas ko, nawala talaga. Yung mga ugat ko, nasigira, ganun. Tapos stress ako. Yung panahon na yun. Hanggang sa natapos na po yung sa police station, kasi sa police station, kilala ako na sinasabi, bakit ginaganito yung tao na to, kung pilay na, lumpo na, kinakaya nyo.
Bakit hindi nyo kinaya yan nung siya'y hindi lumpo? Bakit di nyo ginawa sa kanya yan nung panahon na siya'y hindi lumpo? Bakit takot kayo? Sabi sa kanila ng polis. Ganon. Kasi kilala nga rin po ako nung panahon na yon. Ginagawa nyo yan kay Big Boy kasi kaya nyo. Tapos ngayon, si Big Boy pa, irereklamo nyo na ganito. Ano ba ginawa nyo kay Big Boy at bakit nagawa yan? Pwede bang salaysay natin? Yun. Sa madaling salita, wala akong nangyaring salaysayan. Nakauwi kami ng kanya-kanya. Kanya-kanya. Yun. Ano po. Naulit po yun ng mga ilang linggo na nakarinig ako yung magkapatid dyan sa Talabasiete, si Ramil, saka si JR. Yan, hindi ko talaga kilala yung mga yan nung panahon na yan. Hindi ko kilala. Pinanunuknukan nila sa tao, sa mga member nila na kayang-kaya nila ako. Kayang-kaya nila ako dahil ako'y lumpo lang. Sila hindi ko sila kilala nung panahon na yun. Sa madaling salita, yung nagsabi sa akin ng gano'n na mahina na ako, lumpo na ako, inutil na ako. Siyempre sa atin, masakit eh. Masakit talaga, sobrang sakit na nararamdaman ko nung panahon na yun, mga teteng, sobrang sakit. Sabi ko sa sarili ko, wala naman akong ginawa sa kanila nung panahon na ako malakas. Sa halip ka ako, kinasama ko sila ng kuya, bilang kuya. Kinasama ko sila bilang kuya nung panahon na yun. Walang pwedeng manakit sa kanila ng taga-ibang lugar. Sapagkat ako'y nagagalit nga ako eh. Pinagtatanggol ko sila. Lahat yan sa Talabasiete. Ganun talaga. Ganun yung istorya ko nun. Sa mga taga-Talabasiete ng kabataan nung araw. Ako yung pagsusumbungan. Yung sa madaling salita, pinatawag ko po yung nagsabi sa akin nun. Naghahamak sa akin. Di pumunta naman po. Yung Ramil. Pumunta yung Ramil. Pagpunta ni Ramil, naka-wheelchair ako. Sa labas po ako. Naka-wheelchair po ako. Yan. Ang sabi pa, kuya pa. Kinuya pa ako. Yung lapit ko. Hindi niya, mabilis ako eh. Hinawa akong gagawin sa ulo, sa buhok. Hindi, totoo yun. Sa sobrang galit ko, binuhos ko sa kanya kahit naka-wheelchair ako, tagang hindi niya ako mapapatayo. Tagang inupakan ko siya ng inupakan sa mukha. Tagang po yan. Ako'y pasensya na po kayo sa kwento ko. Sana maintindihan niyo po ako. Yun nga po. Ano ko siya, duguan yung mukha niya, ganito-ganito. So saan nakawala, diyan na dumating na tropa. Pinakulan ko na siya. Hanggang sa dumating namin, pinuntahan ako sa bahay. Hindi ko pinapapasok. Ngayon sabi, kausapin. Hindi kinausap ko na. Sabi ko, alam niyo ba yung ginawa sa akin ng anak niyo? Nahamak ako. Ako, kilala niyo ako. Hindi ako naging gago sa mga kabataan dito. Pero ngayon ganito ako. Kung meron silang grupong inaaniban na hindi ko alam kung ano yung pakay. At kung tibes ako. Gaganunin nila ako at kung lumpo ako. Gaganunin nila ako. Kakayanin nila ako. Hanggang sa sabi natin, humingi ako pasensya. Humingi rin siya pasensya. Yung nanay. Hindi ho, yung gabi ho na yon. Yung gabi na ho na yun ha. Ang nangyari yung tanghali. Nung gabi na ho na yon. Habang nagpapahinga ako siguro. Tapos na kami kumain mga alas 12 o alas 11. Kumakahol yung aso ko sa gate. Kumakahol. Ayun. Ang aso namin na yun sa, kalimutan ko yung pangalan. Ang lakas ng pakiramdam ko. Sabi ko may tao. May taong nakatingin sa amin, sa bahay namin. Ito na nga po yun. Maya-maya, bukas yung bintana kasi namin. Ano pa yung binising time. Walang jealousy. Binising lang, tapos bukas yung pinto. Bilang mayroong dumungaw doon sa gate ng kamay, may bumato. Binato po. Pero yung mukha, mostly ko, dalawa lang eh. Bumato. Pagtingin ko, bumaksak sa higaan ko kasi may kama ako doon, hinigaan ko eh. Pagtingin ko, granada po. Granada, totoo, literal na granada. Mabilis. Yung bahay namin, mayroong isa pang pader na magdedepensa. Pagbato ko sa gate, bumanda doon. Ibig sabihin, kahit sumabog siya, hindi na para umabot sa akin. Sa awa ng Diyos nga po, hindi sumabog sa akin yung granada. Pangyayari po ito ng isang araw po mula sa tanghali na nangyari yung kay Ramil. At yun na po yung nangyari. Yun, tawag ako ng tropa na bulabog. Sabi kong ganito, meron dyan, granada, ganito. Ayun na nga po, dumating SWAT, dumating police, dumating andyan tropa, ganun. Yung granada na itabi. Literal po yan, na granada. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat po. Talagang ginagabayan nyo ako. Talagang may plano pa po kayo sa akin. Niligtas nyo ako sa pagka-aksidente ko.
At alam kong papalakarin niyo ako. Sabi ko sa kanya, at alam kong meron pa ako akong pag-asang lumakad, sabi ko gano'n. At papasalamat po ako sa buhay na binibigay niyo sa akin. Tagang sobra akong pasalamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Totoo po yun. Tagang nangisig yung aking katawan. Kasi may mga anak ako sa loob eh. Ang anak ko nun, 3 pa lang. Andun yung asawa ko eh. Paano po kung sumabog po yun? Didamay po kami lahat. May mga bata po. Bata po, mga edad po nung panahon na yun, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Sana ako lang eh, di ba po? Sana ako lang, okay pa eh. Kaso may madadamay. Siyempre, tumakbo na lang po sa isip ko yun. Parang tinoture ako ng isip, ng mga isip ko, yung mga nangyayari, tinotorture ako. Pero kinakaya ko po yun. Yung stress na yun na nangyayari sa akin. Sabi ko nga, alam ko naman kung sino may gawa. At alam ko, doon. Kasi ano po ako, nag-blatter po ako. Hanggang sa pinakuha ko yung isa. Nagsama kami, si Sandro. Yan. Yan namin si Sandro. Ngayon, inausap nga po doon. Pinipilit ni Sandro na hindi siya. Ganto. Kasi nung pumunta siya ng mga pulis sa bahay, wala na po sila. Takbuhan na sila lahat eh. Wala nang mga tropa doon sa lugar na yun. Nagtakbuhan na sila lahat. Pero nakuha si Sandro. Ngayon, umuwi ka nga ni Sandro sa akin. Ang habang kinakausap ko sa akin, pinakausap sa akin ng pulis na kausapin ko. Binulong naman niya sa akin kung sino. Sabi niya, Kuya Big Boy, huwag mo kong ipakulong, di naman ako eh. Hindi naman ako yung bumato sa'yo ng granada. Sabi niya sa akin, si Sandro. Sabi ko, kayo, wala akong ginawa sa inyong masama. Sa alip noon ka ako, dito pa nga ako sa inyo. Sabi ko, alam ko naman. Sabi ko, turo mo lang. Ano pa rin siya, nakikiusap siya na sasabihin niya lang daw sa akin at bahala na raw ako at huwag ko raw siya ipakulong ng panahon na yun. Ako naman syempre, ba't ko ipapakulong yung isang tao na wala namang sala at di naman siya gumawa? Po, bagkus po nun na inuutusan sila ng tao na yon, hindi niya ginawa. Bagkus na yun, may inuutusan pa pong isang tao na hindi rin ginawa. At may inutusan pa rin po, anong sagot sa kanya? Hindi ko magagawa yan. May mga bata rin sa bahay. Baka madamay. Ang gumawa nun si Bok. Opo, si Bok. Mayroon ako statement, nakatabi pa rin hanggang dito ngayon yung mga sumbong sa akin ng pandemic. Kasi nung pandemic natulungan ko yung ibang tao doon sa Kaili. Ngayon, nagbigay sa akin ng salaysay. Na-screenshot ko yan lahat. Na-screenshot ko. Nung panahon na yan, may pecha naman yan. Na-screenshot ko lahat. Saka yung mga inutusan, na-screenshot ko talaga yan. Yun nga, plano ko talagang buhayin yung kaso. Dumudulog din ako sa kung saan maganda. Pwede pa rin naman daw buhayin yung kaso. Case of evidence na sa yung Granada. Yung Granada, inaanap ko naman po, tinanong ko, mga dating pulis. Wala na tayong makita sa aking blatter sa tagal. Kasi, okay na. Ipinagdasal ko na lang po sa Panginoon. Na kung sinapit ko sa kanila yung mga ganong pambubuli at sinapit ko yung ganong pagbabanta sa kanila, sa aking buhay, sa aming buhay ng mga pamilya ko, sana, Panginoon, sabi nyo nga, di ba po, wala sa amin yung paghihiganti at nasa iyo ang paghihiganti. Ayun po, yun na lang po yung aking pinagdadasal na kung makatanggap din sila ng karma. Totoo yun, real talk yun, makatanggap sila ng karma. Yun po yung naging buhay ko sa TBS, mula na naging TBS ako nito, on 2009 hanggang taong 2010, hanggang 11 to 12. Pero hindi po ako nasindak sa mga panahon na yan. Totoo po yan. Totoo po yan. Yan pa lang po yung mga intro na nangyari sa akin nung ako'y lumpo, no? Hanggang sa nagtuloy-tuloy pa rin po kami. Hanggang sa tuloy pa rin po yung gawain namin sa community namin. Nagkawang gawa pa rin kami. Baga, andun pa rin yung, pero nandun yung pag-iingat, syempre po. Hanggang sa pinasok ko na po yung mundo ng politika. Tumakbo ako once na kapitan. Yun nga po. Matapos ako tumakbo ng kapitan, sabi, maganda naman pangarap ko. Kung nanalo, okay. Natalo, okay lang din naman. Maganda naman yung pangarap natin eh. Ang tao lang walang tiwala sa atin at hindi pa nagtitiwala sa atin at hindi pa taos yung panahon para sa atin. Kung ano yung kalooban natin na kaya nating ilabas na patunayan sa kanila. Kasi siyempre, meron pa rin mga against
na siyempre akala nila hindi sila yung mga hindi nagpapatalo. Yung ayaw lang yung suungin natin yung nasusuong nila. Hindi ko naman siya sabing mas kaya kong higitan kung meron silang nagawa. Yun lang. Matapos yun, taong 2014, matapos nung ako tumakbo ng kapitan, siguro 2009, 10 yata yung kapitan. 2014 may nangyari naman sa aking trahedya. Opo, trahedya po. Binaril naman po ako. Totoo po yun. Dalawang tama ako. Totoo po yan. Totoo po yan. At sa awa ng Diyos, ako'y nabuhay pa rin po. Ang may mga pakana, naniniwala ba kayo mga teteng doon sa, may pelikula si Bong Revilla, si Ramon Bong Revilla, may pelikula. Nakalimutan ko lang yung pamagat eh. Yung nanganganak yung asawa niya. No, nanganganak yung asawa niya. May matrona, may kailangan ng kamadrona. Ngayon, ang bahay ng panahon na yun, di ba may silong, may hagdanan. Takbo siya. Pagbaba niya ng bahay, umuusong siya doon sa kanilang daanan, niratrat siya. Namatay siya. Pero yung kaluluwa niya, bumangon. Tapos sinundo pa rin yung kamadrona. Totoo po yun. Panoorin niya kay sa pelikula yan ni Ramon Bong Revilla Sr. Sinundo pa rin yung kamadrona. So, yun, naisundo na, nadala na sa bahay, nakatulong pa nga yung kaluluwa eh. Nagdalang tubig, ganito na to. Hanggang sa sumatotal, nangyari na. Nalaman nila namatay na nga yung si Ramon Revilla Sr. Namatay na. Ngayon, binasila sa oras, yung panahon na natambangan siya, sa panahon na tumutulong at sinundo yung kamadrona. Diba, sabi ko nga, kahit kaluluwa ka, nalalaman mo yung nangyari. Nung ako nabaril, pagtangkaan yung buhay ko. Totoo po yan. Pagtangkaan po nila yung buhay ko, yung mga pusher na yan. Totoo yan. Isa na rin po dyan sila, Bok. At may pamilya-pamilya po dyan. Totoo po yan. Yung mga pamilya. Kasi mga transaksyon nilang droga dyan sa Talabas 7. Ako daw ang hadlang sa kaila eh. Ako daw yung kalaban nila. Dahil lahat ng nahuhuli daw sa kaila ay ako raw yung may pakana. Gumagawa ng illegal. Pag hinuli, ituturo. Ikukunik ka sa mga nangyayari sa kaila. Mga tarantado nga eh. Nasasabi lang ako yung tarantado. Diba? Tayo, umuugnay lang tayo kung anong tama. Totoo yun. Yun, sa madaling salutaho talaga, nandyan. Dinala ako ng kapatid ko, tropa, sa St. Dominic. Anak ko, nandyan. Pagdating sa St. Dominic, hiningin ako ng 50,000. Wala naman akong pera ganun sa 50,000. Ngayon, sabi ko, kaya ko, malinaw paningin ko. Malinaw, ganun. Pero iba na, masakit na siyempre. Sabi ko sa anak ko, tawag ka ng ambulansya. Tapos may pumunta isang suspect ko talaga. Yung sinisiguro kong galawan ko nung tinitignan kong patay na ako. Sa isip-isip ko, alam ko na. Sabi ko ganun. Yung galaw mo na yan, alam ko na yan. Okay, nakakuha na ako ng ambulansya, ganun. Nilipat ako PGH. Habang nagdadrive kami, papuntang Pasay, nagpagas pa yung ambulansya. Totoo yun. Ako pa nagbigay ng panggas na sa ambulansya. Totoo po yun. Ngayon sabi ko sana ko, huwag kayong iiyak, di pa ako mamamatay. Malakas pa ako. Kayong ganon, okay pa ako. Gusto ko lang madala sa ospital, okay na. Kasi masakit na, nararamdaman ko sa yung ganon. Yun, pagdating sa PGH, malakas pa naman ako. Kasi nandun yung mga doktor. Dalawang doktor, babae, lalaki, nandun agad. Yun, sabi ko, Dok, baka ako pwedeng turukan nyo na po ako ng anesthesia. Masakit na po yung ano ko. Tapos tinitignan muna ako bago ganon. Kasi, ayun, tinurukan na nga ako. Sa madalas ito, tinurukan na ako. Hindi ko na alam nangyari. Yun, 1 week, magwa 1 week, nagising ako. Pero yung 1 week na yun, marami nangyayari. Nakita ko talaga yung mga taong nagsabuhatan doon sa ginawa sa akin. Totoo po. Nakita ko talaga sila, buhay na buhay. Yung pag-uusap nila, kung saan sila nag-usap, nakita ko, saksing-saksi talagang naniniwala ako sa gabay ko. Totoo yun. Naniniwala ako sa gabay ko. At totoo naman po talaga. Totoo po yun sila. Totoo po. Sa madaling salita po, yun na nga po. Yun na nga po nangyari. Sa awa pa rin ng Diyos, pinagbigyan pa rin po tayo ng muling buhay. At ito,
nakapagsalita ako. Yun yung aking huli. At ayoko nang may mangyari pa sa buhay ko. At doon sa 2014 na yon, mga isang buwan ako sa PGH. Pagaling po ako at lumipat po ako ng lugar para po maging compress naman po yung sarili ko sa pagpapagaling. Yun, mula noon ng TBS, hindi ko na ho naarugaan, hindi ko na ho naintindi yun. At wala na po, hindi na po gumagalaw ng panahon yun. At one time po, inisip kong magiganti. Totoo po yun. Inisip kong magiganti sa loob ng isang buwan ng pagkagaling ko. May opera pa po ako, may hina ako, pahit na pahit din po ako ng panahon na yun. May dumulog ako sa isang puno, 2 puno na mag-asawa, magkadikit. Talagang ako kumakausap po ako sa mga kalikasan. Sabi ko, itong plano ko na to, sana gabayin mo ako. Kung hindi naman dapat, huwag mangyari. Kahit ganun, gabayan mo ako, walang mangyaring masama sa akin. Bigay mo yung nararapat na mangyari sa akin. Totoo. Yan, totoo po yan, nahuli po ako dyan. May isa akong kasama, siyempre gusto kong magiganti sa mga taong kumarantado sa akin. Naudyukan ho ako agad ng pagmamadali sa paghiganti. Totoo po yan. Ako'y sinasabi ko po sa inyo. Mahirap naman po yung magbabait-baitan tayo. Di po po. Mahirap naman po yung nagpa-plastic-plastikan tayo. Sa totoo po yun. Noon, sa madaling salita po, naalarma po yung paligid ng panahon na yon. At dumating po yung mga SWAT, mga police. Ibig sabihin, mission failed. Nakulong po ako. Nakulong po kami. Yun na po yun nangyari. Nung nakulong po kami, pero dito na rin po ako sa lugar na yun. Nakulong po ako ng 6 months. Sa kasong baril. At sa kasong hindi ko malaman. At salamat, yung hiniling ko sa puno, sa mag-asawang puno, at sa Panginoon, sa kulungan ko, naranasan, sa karulungan ko, naisip ng maayos. Doon ko nakilala yung mga kaibigan tunay, at doon ko nakilala yung iba pang kapulisan, na nakakarinig sa pangalan ko, na ako ay masama, na sumbong dyan sa harapan ng police station. Doon ko nalaman lahat. Sabi ng mga ibang pulis ng panahon na yun, ikaw pala yung big boy na yun. Kala namin kung sino yung big boy, na pangit, adik, mga ganon. Totoo yun. Ibang tao, hindi. Ganun. Hanggang doon na po ako nakarecover sa kulungan mula ako'y nasa ospital. 1 month ako 1 month pa lang ako sa labas dahil sa ospital. Doon ako nakarecover, doon na po ako lumaki yung aking mga kalamnan. Yun, hanggang sa madaling salita po, ang nabago ng pananaw ko yung pagkakulong ko. Sabi ko sa sarili ko, sa paglabas ko, may Diyos na ako. Ipapaubaya ko sa Diyos ang lahat. Dahil ganun. Hindi ako maghihiganti. Pero magdadasal ako na sana matikman din nila yung mga bagay na natikman ko sa hindi ako yung may gawa. Hanggang yun nga, sa panahon na yon, napagkatiwalaan tayo ng ilang tao. Nagkaroon po ako ng, sabi natin panahon na yung gambling. Umawa ko ng gambling, pero maayos naman po yan. Okay naman po yung panahon na yon. Hindi pa panahon ni Duterte. Okay, 2015, 2016, 2017, okay. Natigil. Pero may mga naipon po tayo ng panahon na yan. May napaayos po tayo sa ating property. Iayos po natin yung ating paupahan. Nakatulong din po tayo sa mga tao na agad-agad na humihingi ng tulong nung panahon na yun. Dapat yung panahon na yun, di pa naman po ako nagbablog. Panahon na yan. Pero nakakapagbigay po tayo agad-agad dahil po mayroon naman po tayong hawak na sa pananalapi na pwede nating utulong sa kapwa natin ng panahon na yun. Ayun, hanggang sa nagbago ang presidente. Naging si Duterte. Doon ko nakita yung parusa talaga. Sabi nga sa akin ng mga tropang nakakalam na ang kwento ko, pare, yan na, yung karma nila. Sabi ko, hindi ko naman ipapasalamatan yung nangyari doon sa iba eh. Sabi ko, choice nila yan. Sila magdadala ng buhay nila. Sila
sila ang lalakad, sila ang hakbang sa kamatayan nila. At least ako malinis tayo na hindi gumawa ng sarili nating pamamaraan ang nagbigay panahon para yung karma para sa kanila nakamta nila. Yan po yung ating siyak-siya ng panahon na yun. At yun na po, sa madaling salita, naging maayos na po hanggang sa ito na po, pinasok na po ulit natin yung TVS. Yung ating mag-election nun, inausap ako nung aking kumpare na ito yung pinakatiwalaan ko talaga to nung araw. Sobrang tiwala ko rito nung araw. Ito si Ron, TST to nung araw. Ngayon, siyempre idol niya raw ako. Yun, umanib sa akin, sinuportahan ako. Totoo naman yung suporta niya sa akin. Totoo naman, ewan ko lang kung talagang totoo. Hanggang lumapit ulit siya sa akin, sabi niya, pare, buhayin ulit natin yung TBS. Sabi ko, sa anong paraan, sa anong pananaw? Sabi ko, pare, ikaw magano. Sabi ko, kung bubuhayin ulit natin itong TBS sa lugar natin, Katalaba, i-active natin to. Gusto ko, tulad noon, magkawang gawa tayo, magmalasakit tayo sa ating mga kabarangay, o sa iba pang barangay, sabi ko sa kanya, mag-community service ulit tayo. Sabi niya, okay, pare, sabi niya sa akin, okay, pare, support ako sa inyan. Pare, ikaw lang, sa'yo lang makikinig yung mga kabataan dito sa Labasiete, yung mga bagong henerasyon, o bagong sibol na magiging TBS. Yun nga po, nag-usap kami ng maayos, yun, nagpatawag tayo ng meeting, usapan, sa ngalan ng ibang inausap natin. Panahon po kasi na yun, ako yung tatakbong konsel ng barangay namin, kaya medyo hindi ko matutukan. Kaya po, nagtalaga ako ng OG. May tinaga akong OG. Tinaga ako dyan yung OG, si Onad. Pero, ano pa lang yun, partial pa lang yun. Wala pa siyang bas-bas, di pa siya nabiburn. Talagang tinatalaga ko pa lang siya, baga warm up pa lang sa kanya yun. Tapos tinaga ko na rin siya isang presidente sa TBS para umugnay sa City Hall. Hanggang sa pinasok namin yung SBR, naging maganda naman yung aming pag-uusap ng panahon na yun. Sa ngalan po talaga ng hindi magandang lang reputasyon na binibigay sa mga bago na mga bagong homies, mga newborn na homies na member na mga bago po yan, mga taong 2003 or 2003 or 2 or 4, mga ganon. Hanggang sila na pinapalapit ko sa City Hall, sila pinapakusap ko sa City Hall. At wala na nga po ako, nagbisi nga po ako sa pagtakbo ng kagawad. Sa kanila ko ginabay. Ngayon, sa maling sa ito, may mga issue na ako mismo nakasaksi. Kaya sabi ko, pinuntusan ko na parang hindi nagkamali ata ako nang itinalaga ako, pigkatiwala ako. Unang-unang yun, totoo to, real talk po to, totoo. Ang sabi ko, sa unang tatag, mag-conduct sila ng school supplies. Dito pa lang sa Talabasiete, hindi pa merging. Ito na. Ano pala yun, merging na pero sa Talabasiete pa lang kami gagawa. Ito na. Kumapit po kami kay Mayor Strike Revilla. Sa totoong nagtitiwala po sa TBS Talaba. Inilapit po namin yung aming layunin at yung hiningi namin suporta. Sa totoo lang po, tagang may iba. Bakit ilalapit natin? Hindi po. Ilalapit natin yan bilang ama ng ating Bayang Bacoor. Bilang siya yung ama, itugon natin yung ating itugon lang yung ating pangangailangan at hinihinging suporta. Asawa ng Diyos, kami po si pinagbigyan at bigyan ng suporta. Sa halagang 5,000, nandun po, kasama ko po. Ang kasama ko po nun si Ron, si Eric, na tinalagang advisor, saka si Onad. 4 kami. Hiwa-hiwalay na po kasi kami. Pupunta pa ako nung kasal 3 na lang po sila amalis. Tapos nagmo-monitor po ako. Sabi ko, bumili ng school supply na gano'n. Gumagawin pa rin ako sa kanila. Oo daw. Hanggang sa madaling salita, sa totoo lang po. Ako, hindi ko ugali yun. Hindi ko kahit kailanman, hindi ko ginawa yung ginawa nila. Lang pera nang galing sa munisipyo ay papang-inom ko. Hindi po. Ayoko po nun. Hindi ko po umano kasi pondo rin yan ng bayan natin. Galing din yan sa ating mga kababayan sa Bacoor.
Nag-report sa akin, may nagsumbong. Pare, yung 1,000 na gamit sa panginom. Ang salita, naghirap din naman tayo, ganon. Naghirap na to. Sa madaling salita, pangit, di ba ho? Sa akin, hindi gagawa yun eh. Paano na yun eh? Yung sa akin eh. Naglalabas pa ako ng sarili kong pera eh. Para magawa ko yung mga dagdag activities eh. Sabi ko, okay lang yan. Sige, pupuntusan ko yan. Okay. Hanggang sa wala si school supply. Hindi rin nakabili school supply. Pakain doon ng pansit. Tapos halagang 5,000. Ba, ni video, ni picture. Nung pila ng maraming bata, wala akong nakita. Okay, sa madaling salita, okay. Sige, tinabla ko na yun. Okay na yun, tinabla ko na yun. Okay na yun. Sabi ko, hindi maganda yung panimula sa kaila. Hanggang sa, eto na, si Kyle, yung aking anak-anakan, sila yung, sabi niya ko, quit na raw sila, ayun ang araw nila doon. Ayun nila yung mga palakad ni Onad, ganito. Pag nagkakaroon ng mga, yung pirmahan by ang TBS, hindi nila nilalaan sa pondo kung ano yung activities pa na kanilang dapat gawin sa tulong ng mga City Hall na natatanggap nilang salapi sa City Hall. Totoo yan, ako sinasabi ko to, ang panahon na yun, nasa kaila ko pinagkatiwala. Hindi nila pinagbuklod-buklod yung pera at binilang muna at ito, may activities tayo, tabi natin to magnatos natin kahit paano. Hindi, ang ginawa nila, itong mga gahamon sa pera, kinanya-kanya si pera. Kinanya-kanya. Yan, binigay sa mga hindi member ng TBS. Kahit yung mga anak meron eh. Ganon. Kami, yung mga member, ngayon, nagkaroon yung iba, nagkaroon ganito. Sa unang bigay yon. Sa pangalawang bigay, sabi natin na 1,000. Sa pangalawang bigay daw, hiningan sila na, sa pangalawang bigay daw, hiningan daw sila ng 500. Tapos 500 sa kanila. Tapos yung, para daw sa pondo. Ngayon, siyempre, hindi naman bata yung mga yun eh. Tatanong nila, bakit hindi nyo ginawa yung una? Bakit ngayon sa pangalawa? Gagawin nyo. Di sa inyo na yan, sabi ng mga nilakay. Sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Ngayon, nagsabi sa akin. Gumanap ako. Sumama ako. Ako, hindi naman ako bago sa mga tinginan. Mga tinginan nila, yung mga gahaman, si Eric, saka si Ronron. Naging gahaman. Si Ronron, hindi naman ganyan eh, naging gahaman. Ayan, si Onad, yan. Tinginan sila. Yan. Sabi ko, parang utoy, yan ba? Mukhang may hindi magandang nangyayari hindi nila alam, timurado na sa akin kung ano yung mangyayari nung panahon na yun. Sabihin ko, dahil lang doon, di ba po? Pinagkatiwalaan kita eh. Iangat po yung TBS sa kawang gawa eh. Iangat po yung TBS sa paggawa ng mabuti, ng talabahod. Pero iba yung ginagawa mo, iba yung pinapakita mo. Hanggang sa nung panahon po kasi na yun, nasa tao gama rin po ako. Natotorture din po ako. Hindi ako manahimik. Pag ngayon, debate. Hanggang nagpaalam ako sa founder ko yung panahon na yun. Pumasok po, kaya ako pinasa kay Onod yung panahon na yun. Bukod sa tumakbo kong konsyal, gusto ko mag-upgrade ako na bilang, siyempre, seniority na ako. Daanan ko naman yung mga una kong naging samahan. Kaya yun, hinahanap ko sila. Ayun, nahanap ko nga po, nakilala ko nga po ang aking, yun, sa founder ko nga po, si Miyok Alap. Hanggang sa na-torture naman po ako kung ano yung mga narinig kong balita. Ganon. Tumatanggap. Hanggang sa tiyatanggap ko naman kung ano yung dapat na simulan. Tiyatanggap ko, sabi ko, Father, tanggapin ko na lang kung ano yung dapat simulan. Walang problema. Pero sinasabi ko, mayroon akong problema sa dalawang paa ko. Wag yung masyadong makatikim ng hindi maganda. Pero tanggap ko yan, sabi ganon. Hanggang sa binabatikos na ako, ang dami ng mga batikos. Ang dami ko naririnig na batikos, ganon. May mga kloro pa. Okay. Basta ako, wala problema sa akin doon. Wala akong problema ron. Pero, saludo ko sa samahan ko yan. Saludo ko sa Taugama. Sa Bacoor Council, saludo ko dyan. Hindi ko para magalit sa kaila. Basta yun lang, na-torture lang ako. Hanggang sa, nagsumbong din sa akin itong si Kyle na ganito. Kukuit na sila kung hindi ako daw yung babalik. Kung wala ka dito, kuya, mag-alis na kami. Hanggang sa, nagpaalam na rin ako sa founder ko. Pasensya ka na, founder. Gabayan ko muna itong mga bata. Ayun, sa madaling salita, ginabayan ko na po sila. Paggabay ko, tinanggal ko na isa-isa. Tinanggal ko na yung lahat ng mga sugapa sa pera. Yun, hanggang sa yun, dire-diretso na po. At tinalaga ako si OG Kyle bilang OG ng Talabahod. At doon nagsimula ng mga activities. Pinagpagura namin, hiningi namin ng suporta. Siyempre po, sabi ko nga po sa inyo,
Bagamat mayroon nagsasalita na nanunungkulan sa ibang lugar na bawal solicit, bawal, hindi po eh. Humingi lang po tayo ng suporta bilang botante tayo, bilang taxpayer din tayo ng bayan natin, gusto tayo bayan, at bilang sa ama ng ating bayan at sa mga kapatid, mga konsilor, nakatulad ng hinihingi ng tulong pag eleksyon. Ako kasi hindi ako tumatanggap ng badge sa boto eh. Kasi sabi ko, may paninindigan ako para pag lumapit ako, wala ako sa listahan ng mga humingi ng ayuda, yung mga humingi, yung mga nabigyan ng pera, wala ako sa listahan. Hindi naman kailangan yun eh. Hindi ko naman kailangan ng pera para magbumoto eh. Kasi pag ako bumoto, kung sino pag yung makakabuti at sino yung gusto ko at alam ko may magawa, yun ang iboboto ko. Ba't kailangan ko ng pera? Ang pera saglit lang yan eh. Diba po? Saglit lang yan. Isang inom mo lang yan. Isang bili mo ng pagkain yan, bus yan. Pero yung pagtayo nila sa mahabang panahon, ayun ang pinakamahalaga doon, na naboto mo sila ng taos puso. Yun, hanggang sa nagsimula na ho kami, dire-diretso na po kami activities hanggang nagsasabi na yung OG ko, yung OGK ko na, kuya, pahinga naman tayo, ganun-ganun. Baka mabusan tayo ng pondo, ganito-ganito. Sabi ko, hindi, sige, pahinga tayo. Every 6 months tayo gagawa. Every 6 months gawa tayo activities. Basta TBS Talaba, para sa activities, hindi sa kaguluhan. Hindi sa kaguluhan, hindi sa ganito. Yun nga po. Hanggang sa may bumaba na. May bumaba na ng mga hood. Nabuhay sila, nabuhayan sila. Siyempre, aminado tayo na kahit pa paano nababaitaan din nila yung mga activities ng Talaba. Nakikilala tayo. Ang Talaba hood nakikilala. And nagbablog pa po ako, pinopost ko, ganun-ganun. Siyempre po, hindi na kalokohan naman, hindi ba pala ng iba. Hanggang sa bumaba na nga po. May bumaba na nga po na ibang grupo na TBS din at nagtayo ng isang council sila, ang Cavite Pride, ganun-ganun. Okay. Ngayon, ibinukod ko yun. Ibinukod ko yung Talaba Hood sa Cavite Pride at hindi ko pinasaklaw dahil andito kami. Pinaghirapan namin to. Hindi pa pwede pang may magmando sa hood namin na iba pa na dapat pakinggan. Dahil hindi naman namin siya kilala, hindi ko naman siya kilala ng lubusan at wala naman kami pinagsamahan. Oo, TBS kami, iisa. Pero mas mahirap yung hirap ko na dinanas sa hood ng Talaba nang wala sila. Kaya hindi ko pwedeng ipasaklaw. May sarili naman kaming panindigan, may sarili naman kaming kakayanan. Ayokong makisa sa inyo. Kung ano yung inyo, sige, sa inyo lang yan. Yun nga po. Hanggang sa, nagalok din naman po ako sa Ayla. Ang panahon kasi na yun, inalo ko. Hindi nga po, nakapag-meeting kami sa SBR, nagpapahanap nga si Serteng ng mga TST at iba panggang na makakasama po dito sa SBR para makiisa po sa magandang layunin ng Bayang Bacoor. Inalok ko po yung mga TST ng Talaba. Yan, alam po niya ni Pari Marvin. Inalok ko po na mapasama sa amin makaisa sa SBR. Ganun din po yung Cavite Pride, yung namumuno sa kaila. Hinalo ko yan. Ayaw nito ng TST, ayaw. Walang sagot, ayaw. Itong isa naman, hindi niya raw kailangan ng padrino, hindi niya raw kailangan ng ganyan. Nagsalita, sabi ko ganun. Diba sabi ko, kinain niya rin yung mga sinabi niya. Okay. Sabi ko, hindi naman kako to kalokohan eh. Ang SBR kako gumaganap to sa mga gawain sa Bayang Bacoor, mga katulad ng coastal road, coastal cleaning, yung mga ganyan, kawang gawa, mga ganyan. Ito yung ginaganapan, tayo susuporta lang sa kanilang, tutulong lang tayo kung ano yung mga project na kayang ginagawa ng SBR. Yun, sa madaling salita, ngayon nga po, hanggang sa nagkaroon ng mga meeting, nag-aaway-away, yung side nila, yung pinanghawakan nilang TBS, diyan sa Pag-asa, sa Molino. Ngayon ang Talaba, tahimik naman eh. Wala naman sa TSC naman, sa Talaba, wala namang problema. Bukod dun sa mga sinabi ko nung una. Okay naman po, tahimik naman po. Hanggang sa, yun nga po, isang araw, napag-meetingan na po yung mga child abuse, yung mga kabataan na napapasabak sa kaguluhan, kung ano yung matutulong namin. Yun, hanggang siguro hindi kailangan ng tulong ko doon sa SBR, ay bypass na po ako, ay hindi na rin po kami nagtuloy at sila na po, alam ko pagkakalap po sila na po. Yan, sige, kung ganap nyo yung katahimikan sa nangyayari, sa inyo naman yan eh, hindi naman galing sa akin yan eh. Okay, sana maging matagumpay kayo at sana
maituwid nyo yung mga kabataan na minor de edad na sumasali na sa panahon na yan ngayon na mapusok dahil meron silang OG na mali yung pananaw. Meron silang mga nakasama na yung mali yung pananaw. Hanggang sa yun nga po, nag-conduct po ng peace, ceasefire kung tawagin. Sa ceasefire na yon, natigil ang gulo, okay, natigil panandalian yung gulo, pero mayroon isang bagay na yung member naman namin diyan sa paliko, ginulo ng mga nakapalob sa sa Cavite Pride. Humihingi ako ng hakbang para idiin nila yung member itong OG nitong taga-bayanan. Wala silang ginawang hakbang. Kaya ako sabi ko, wala to. Hindi ako saludo sa mga to. Hanggang sa nabalitaan ko ngayon po, nabalitaan ko na mayroong nabaril na TBS diyan sa Burol, diyan sa Pag-asa at nang nakabaril ang TST. Di ba po? Paano maiwasan yan? Iba na. Ibig sabihin ko nga, sabi ko nga ito pa, paulitin ko natutuwa ako sa mga fraternity na nagkaroon ng council na noong magugulo. Nung nagkaroon silang council, wala na pong ganyan dito. Wala nang magulong fraternity. Lahat sila, nagkakaisa na. Maging ibang grupo yan. Lahat sila may mga council na. Di ba po? May mga council na. Pero, ito, dito sa Bacoor yung gang. Hindi ko sinasabi, ang talaba tahimik, ang talaba ganito, hindi ko po sinasabi ganoon. Tagang may mga OG na balasubas. Pakabalasubas. Magturo, magyabang doon sa mga bagito, mga minor de edad. Yayabangan nila kung ano kaya nila gawin. Kala mo naman talaga may nagawa na may napatunayan. Kaya, yun ang iniisip ng mga baguhan. Nasa maling pananaw. Nasa OG din talaga. Nasa OG din talaga ang problema. Totoo po yan, nasa OG. Katulad po ng sinabi ko nga, doon sa interview ko, may mga OG rin kasing balasubas na yung mga homies sila. Ito may nakausap din po kasing homies na nakakulong, lumaya lang kalalaya. Dito din siya sa bayanan. Itong kaya ano ko na to, may mention ko na dito kay Batotoy. Hinihingian daw siya ng babae, yung homeboys na yon. Nung wala daw siyang maibigay, tinanggal daw siya sa TBS, di ba? Loko-loko. Hihingian mo ng babae, gago, no? Nung walang maibigay, kinuwit daw siya sa TBS, sa Molinohood. Gagong Batotoy, no? At meron pang babae na naging sis namin sa Talabahod, nagkwento rin. Na yun nga daw, yan si Batotoy. Puta na pinapapili yung babae kung hirap-sarap, kung di ba naman gago, na mapakanmanyaris, di ba po? Hindi ang isip noon, hindi matino. Ang isip noon, iba. Kriminal ang isip ng kriminal. Kaya masasabi ko na, hindi pwede maging OG. Hindi dapat tularan isang maging OG si Batotoy. Totoo yan. Balasubas po, adik. Ito po yung adik. Ako nabasa ako ng comment doon sa hindi po ako adik, mulat sa pool. Hindi po ako nagbisyo. Nakwento ko naman nung nakaraan, di ba? Yun. Inudyukan ako dahil sa pangangailangan ko. Okay, sinasabi ko po ngayon, sana maging maayos na po yung mga gang. Respeto po ako sa TST, respeto ako sa ibang gang. Nagkaroon lang naman po kasi ng gulo. Kung ako, TBS, nanakit ako ng TST, katulad sa akin, nangyari noon, gaganti talaga yon. Hindi maring hindi gaganti. Siyempre, ganun din naman. Kung mananakit sila sa atin, gaganti rin tayo. Pero kung walang mangyayaring sakitan, may mangyayari bang ganun? Di ba? Wala. Saka dapat, tagang yan na natin yung community service. Tulong tayo sa mga kabarangay natin, tulong tayo sa mayor natin. Kasi, totoo lang, hindi kaya ng kupunan ng bawat lungsod natin yung aasa lang tayo ng asa. Kaya nga may tinatawag na kusang loob, di ba? Mabubuting loob, kawang gawa. Paano pat nabuo yung mga salita na yan kung hindi lang mangyayari? Di ba po? Minsan, yung ibang tao kasi pag kumilos, ang hangad pere. Totoo po yan. Ako hindi. Ang akin, kung ano yung magandang gagawin,
At siya sabi ko sa mga member ko, huwag kayong masa sa pera. May pera tayo, may pera ka dyan pang bili ng tubig, may pangkain tayo, okay na yan. Minsan tagang ang tao na nagpipilit, kunin nyo, pangkain, pandagdag lang pangkain. Siyempre naman po, nakukuha rin po para pambili ng ulam sa pagkataas ng mga ginagawa namin pagtulong. Yun nga po, kawawa po, condolence po sa mga magulang na namatayan ng sanhi ng gangwar diyan sa Pag-asa. Condolence po, kami po yung Talabahod. Ako po si Kuya Big Boy, yung OG Kyle ko, at iba pang homies ng Talaba, at mga nasasakupan ng Talaba, ang T6. Bibigay po kami sa inyo ng pakikiramay, condolence po sa inyo, sa magulang at mahal sa buhay ng bata. Sana matigil na to. Ako, matanda na tayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, natatakot ako yung mga anak ko. Baka sa eskwelahan, mangyari yan. Ayoko po. Kaya ako patuloy na nagdadasal. Hindi lang sa mga anak ko, sa ibang grupo rin. Na maiwasan. Hindi po tayo, mamamatay din tayo balang araw. Nagpapasalamat tayo. Siguro kaya tayo binuhay. Sabi ko nga, totoo yan, sabi ko sa Panginoon, Ama, bigyan niyo po ako ng pangitain kung bakit niyo po ako binuhay. Magpapastor po ba ako? Bigyan niyo po ako ng pangitain kung ano yung mission ko, gagawin ko po. Kung pinakita sa akin ng Panginoon na maging pastor ako, magpapastor talaga ako. Dito ako dinadala sa samahan. Dito niya ako pinapasok sa samahan eh. Dito niya ako pilit na pinapapasok. Alam ko eh. Kasi hindi ako makalabas eh. Ito pa rin ako eh. Pero iba yung gabay ko. Walang iba. Ayan, alam ng mga homies ko kung kano ako sa kanila magkwento, kano ko sila pagsabihan, kano ako sa kanila galaga. Minsan nasa bahay na ako, patulog na ako, nag-isip ako sa kanila, okay ba kayo dyan? Pull out na, tulog na, para ganito, safe lahat. Okay naman, nakikita ko, kuya, okay na po, ganito. Salamat sa inyo. Minsan lang talaga hindi maiwasan, may mga bulok-bulok na isip na humahamon sa akin na hindi ko na ho pinsa pinapatulan. Minsan, kasuhan na lang. Yun ang sabi ko, kasuhan na lang. Kasi yung pananakit, bigyan pa natin ng isa pang pananakit eh. Ewan ko lang ho, di ba ho? Kaya ang ginawa ko, inaari ko sa kanila, kasuhan na lang natin yan para magbigay aral din sa kanya na hindi lahat mangyayari sa gusto mo. Sinasabi ko po to bilang veterano sa nakasaysayan po noon. Sinasabi ko po to, kinukwento ko po to. Yun po, kaya sabi ko sa inyo, yung mga taong hindi pa nakakakilala sa akin, mabait po akong kasama. Mabait po akong kasama. Pero siyempre may kasabihan, salbahe din po ako kung salbahe ang tao. Pero sa panahon ngayon, dapat hindi na eh. Kaya minsan ako, totoo, pili lang yung pinapagsama ko sa panahon. Kasi marami nga ako nakasama noon na traidor ng mga iniwasan ko talaga. Nung ako'y binigyan ng muling buhay, iniwasan ko talaga sila. Yun nga po mga kateteng, mga utol, sana maging maayos na tayong lahat. Yung mga respeto naman ako sa mga TST, sa mga iba pang respeto ako. Hindi naman lahat ng TST, loko-loko eh. Ganun din eh. Kung ano yung udyok ng kanilang namumuno, nangyayari eh. Totoo yun. Kaya nga may mga comment dito eh, di ba? Nung mga may nag-comment, ito, babasahin ko po May mga nag-comment dito nung nakapanood ng aking interview dun sa ang babasahin ko lang po rito yung mga nag-comment po ito shoutout muna kay Utol Jede Malikhain. Okay, shoutout, magandang bisay tol. Ito yung yan nandilim yung paningin ko. Ito po shoutout kay Mariman Rasik, Mariman Rasik, solid kapatid. Yan, sabi niya sa akin, salamat sa iyo tol. Malabo na po yung mata ko lumabo. Tanda na po si Big Boy. Ayun po, sabi niya ito yan Maranan Rasik yan. Si Maranan Rasik, sabi niya solid. Ito yung comment niya dun sa interview ko dun sa Buhay Kanto. Yun, solid kapatid, sabi niya. Tapos ito naman si parang Gilboy naman to.
Musta pare, Gilboy to. Yan, Gilboy ng Manuyo. Yan yung isa ko sa magiging OG rin sa panahon na yon. Tapos ito, si paring Monyo. Yan. Pare, saludo ako sa iyo. Maayos at maganda mo papamamalakad sa minamahal nating gang. Isa ka sa karapat-dapat na tularan bilang OG. Pare, mula noon hanggang ngayon, solid at matibay pa din ang hood ng TBS. Diyan dahil sa pamumuno mo, di kaya daigin ng kahit sinong kalaban gang natin diyan sa labas. Yun naman, siyempre sa mga comment nila, okay na yun, hindi naman sa nadadig tayo ng kalaban. Siguro rumirespeto rin sila. Hindi naman sa natatakot sila na kaya din natin gumawa ng pagiganti. Hindi, siguro ando na rin yung nirerespeto na tayo nila. Kaya ito pa rin, at sumusunod yung mga homeboys natin sa patakaran natin. Kasi sabi ko nga, pwede ka sa TBS Talabahod kung may puso ka sa pagtulong. Kasi may mga activities tayo na dapat magtulungan. Yun. Ito, sabi naman nito ni McQueen. Shoutout sa iyo, McQueen Roscain. Yan, McQueen Roscain. Sabi niya, nung una natatawa ako. Nung una natatawa ako, pero nung nakita ko, hinahanap ko kung I'm envision ng hood na ito, respeto, maganda, advocacy nyo. Nice yan. Ang OG. Dadalhin kayo sa maganda. Yan. Shoutout sa iyo, kapatid na McQueen Roscain. Yan, shoutout. Hindi natin alam kung tagasan siya. Yan. Ito naman si paring Oliver. Oliver Banyes. Solid ka talaga, boss. OG Big Boy. Yan. Salamat sa iyo, tol. Ito naman. Kay Yams ko. Yan, kay Yams. Yams ko, shoutout sa iyo. MLR sa Talabahod, lalo na sa kapwa ko OG. Saludo ako sa iyo, OG Big Boy. Saludo din po ako sa iyo, Utol. Yan. Kay Yams ko. Yan. Ayun naman, kaya shoutout kay Lunaba Gilbert. Yon, nagpuso siya. Yan, nagpuso siya. Shoutout sa iyo, Lunaba Gilbert. Yan. Ito po yung mga nag-comment dun sa interview natin sa buhay, sa kwentong kanto. Ito naman po si Molly Snon. Shoutout sa iyo, Molly Snon. Yan. OG Big Boy, solid. Dati rin akong TBS, kasama sila Onin P. Brown. Yan. Kaso dahil may family na, naglaylo na. Shoutout kay paring ninyo ng Sapote Hood. Yan. Yung sabi niya, shoutout sa iyo, tol. Sana, ako may pamilya na rin ako, tol. Ang dami kong anak, pero dito ako nasuporta. Pero susuporta ka sa tama. Mas mahirap yung sa mali. Kasi mas magugulo yung buhay mo pag ganun. Yan, shoutout sa iyo, Molis Non. Yan. Yan naman. Shoutout sa iyo, Bon Joseph Tanyada. Yan. MLR sa inyo, mga kapatid. Gumaka, Quezon Hood. Yan. Shoutout sa Gumaka, Quezon Hood. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong OG at sa inyong hood at sana patuloy pa rin po tayo sa paggawa ng activities para sa ating kabarangay at sa ating kapwa. Yon, shoutout kay Bon Joseph Tunyada. Yan. Tanyada pala. Bon Joseph Tanyada, shoutout ng Gumaka, Quezon Hood. Yan. Yon, Angelo Lacoste. Yon, nagpuso, shoutout sa Imus Hood. Kaya Angelo Lacoste, mga utol sa Imus Hood. Kaya OG Zero sa aking buddy
at suportahan kami kung ano yung tama sa aming pananaw. Shoutout sa iyo, OG Zero, at sa iyong mga hood na pinanghahawakan. Yung kay Lucas B. Kalye, yan, Kalye. Thank you. Yun ang sabi sa. At kaya kay Jonel, yan, kay Jonel, saludo. Yan. At kay Romnick Agelman, Agliman, shoutout kay Sir Romnick Agliman, ng TBS, malakas daw. Kaya, salamat, sir. Ganun din kay Boss JM Alpechi. Yan. Shoutout, sir. TBS. Yan. Nasa puso. Shoutout din kay Lucas B. Yan, siya pa rin. Kalye. Kalye. Yan. Ayan o. Shoutout kay Dayen Ocampo. Tama, respeto. Respect all the girl, TBS 13. Yun. Salamat sa iyo, sir. Salamat sa inyong mga comment. Yan kay Sir Dayen Ocampo. Shoutout sa iyo, sir. Shoutout din kay Shine. Kay Shine o Palsa. Yan. Shoutout po, ma'am. Shine o Palsa. TBS. Yan. Ito pa. Rodel Pineda. Ayun. Mayroong ayan, may sulat dito si Rodel Pineda. Ang nakalagay sa sulat, bakit hindi nyo patupad yung ibang OG na nagpapasok ng mga minor sa TBS dito sa lungsod ng Pampanga? Dapat pangaralan nyo mga membro nyo, kasi nakita ko palaging away mga kabataan dito. May mga gang, TBS at TST nag-aaway. Yun nga po yung sinabi ko. Depende po yan sa mahawak po sa kaila. At sana po paggabayan din ng ating barangay. Bigyan nila ng isang pagpupulong at kausapin, kabayan kung ano yung mga layunin. Yung mga gusto ng mga kabataan na gawin. At masarap po talaga may sumusuportang mga kapitan sa bawat barangay na mayroong gang. Yung mga samahan. Kung susuportahan po ng mga konsel, kapitan to, siguro po mas active po sila eh. Magbabago yung pananaw nila eh. Kaso minsan nagiging kalaban pa yung kapitan, nagiging kalaban pa yung mga konsyal. Baga hindi natin alam, gumagawa na tayo ng mabuti. Parang iba pa yung tingin sa atin. Parang hindi ko alam kung na-insecure ba sila na yung nagagawa ng ibang gang na hindi nila nagagawa yung mga konsyal. Real talk po yun. Kasi ako sa lugar ko tumanda na ako. Na wala akong nakitang konsyal dyan na gumagawa ng activities sa sarili niya. Totoo po yun. Yung sarili niya po yung sarili niya. Nanghihinayang sila doon sa pinapasweldo ng aming mga kabarangay. Yung inunarium na natatanggap nila, sa amin din yun nanggagaling. Yan lang akin, Totoo yun. Pex man yun, marinig na nila. Yun naman totoo. Pero kung susuportahan nila yung mga kabataan na may samahan, na i-active nila na tulungan, at yung banding, siguro magiging maganda. Ito po, kaya nga po ako hindi sa kaya nga po gusto kong pumasok sa politika at sa kausyal o ano man. Yun ang gusto kong isuporta sa mga kabataan doon sa aming barangay. Na mayroong isang tatayo. Ito, kung dadating o pagkapalain ako yung inyong konsihal na susuporta. Ako yung intindi sa inyo. At kahit yung sweldo ko, isang buong buwan kong sweldo, kung may activities kayo, kaya kong ibigay. Hindi po ako nagbubulaan. Yun yung suporta. Kasi kilala mo sila hindi naman sila masasama Parang magulang tayo Tayo lang yung kakausap sa kanila. Tayo lang yung papaunawa sa kanila bilang nauna tayo. Siyempre, katulad ko nga noon, di ba, lahat, nilalabanan ko, lahat ganito. Wala pa akong magulang noon.
Pero bandang huli, pagsisisihan ko, di ba ho? Na ayaw ko mangyari sa mga anak ko. Ngayon, ayaw ko rin mangyari sa kaila. Kaya kailangan ng suporta. Suporta ng mga kabarangay na nunungkulan sa barangay. Totoo po yun. Tohanes, totoo po yun. Kaso hindi. Sa akin sa akin pero yung talabas sa T6, alam ko, sinusuportahan sila ron yung hood namin doon. Alam ko, nakikipagkaisa. Pero dito sa amin, ewan ko, nagiging masama pa. Ewan ko sa udyok ng iba. Hindi ko lang di alam kasi hindi naman tayo kilala ng lubusan ng iba ng mga Pero yung mga konselya, kilala ko mula ulo hanggang paa. Totoo yan. Shoutout sa kanila. Sana nga, suportahan nyo yung mga kabataan na may samahan dyan sa lugar nyo. TST man, TBS man, o ano man. Bigyan nyo ng pansin. At wag yung mamalitin, wag yung ida-down. Wag yung sasabing masasama. Kaya yung puso nila, yung isip nila, lumalayo sa inyo. Yun lang po yun. Suportahan nyo po yan, lalapit yung puso yun sa inyo. Niwala po kayo sa akin. Yan po. Si Kristan, yan. Ayun, shoutout po sa iyo, Sir Rodel Pineda. Nakadepende po yan sa OG. Nakadepende po yan sa OG. Kasi ang mga members, makikinig po yan sa OG. Ang OG pong sinusundan nila kung ano yung batay na dapat mangyari. At yun po, sana, yun nga pong gusto ko rin dito sa Bacoor, matigil yung gulo. Sa halip mag-community service, tumulong sa munisipyo, tumulong sa mga barangay natin. Yun, shoutout din kay Kristan. Ayan, followers mo ako, sir. Heart. Yun. Salamat sa iyo. Ito kay Cristobal Baltasar. Shoutout sa iyo, sir. Utol. Much love and respect sa lahat ng OG at veterano, pati na din sa mga home miss. Yan. Sir, maraming salamat po sa iyo, Utol. Cristobal Baltasar, shoutout po sa inyo. Yan. Yon, kaya shoutout kaya Elino Orsal. Yan, tama yun, Kap. Yan, heart, salamat sa iyo. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, Utol, Elino Orsal. Yan. Shoutout kay Rapi Sara. Yan. Yun, heart. Shoutout kay Flores June Gabriel. Yan, saludo ako sa iyo, kuya. Salamat sa iyo, tol. Shoutout kay Kim Brian Manguera. Salute, big respect. Yan, shoutout sa iyo, tol. Yan kay MJ Carbilonio. Yan. MJ Carbinolitinho. Ayun, apelyido niya, ayan, MJ Carbinatillo. Yun. Mahalin natin ang Lady, wag bastusin. I love you, TBS 13. Yan. Kay Elmer D. Lopez, yun. I love, respect to all. Yan. Ang daming to, yung mga nag-comment. Ayun, kaya Mark Chan Ramirez Carillas, right? Mark Ramirez, Mark Chan Ramirez. Yan, tama yan. Tama ka, Jan G. Yan, shoutout sa iyo. Ayan po, kaya po, basahin natin. Kaya Wensky Alberca. Yan, nice OG Big Boy, tama ka po. Salamat sa iyo, tol. Kay MMOG, pinalo kita kasi ang ganda ng pananaw mo sa pagiging gangster. Salute. Salamat po, ma'am. Kay Mama MM. Yan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kaya Lenny Lynn Medina. Yan, shoutout kay Lenny Lynn Medina. Salamat sa respeto sa mga homegirl, OG Big Boy. Ayun. Shoutout sa Santo Niño Hood. Yan. Salamat, ma'am.
Meron pa rito. Teka, ha? Ito, sa text naman yan. Basahin natin text sa amin. Yun, John Edward, OG from Tanay Rizal. Shoutout sa iyo, tol. Shoutout sa inyo, sa inyong hood, at magandang araw sa mga homies natin diyan. Shoutout po sa iyo, John Edward, OG ng from Tanay Rizal. Yan, shoutout po sa inyo. At shoutout po kay LA Compadres ng TST. Yan, maraming salamat po sa iyo, sir, sa komento mo. Ayan. Yung comment mo na doon sa buhay, sa kwentong kanto. Maraming salamat po sa inyo. Yun po mga teteng, mga kagang natin dyan. Maraming salamat po sa inyo sa live ko, sa mga makapanood dito. Sana po maayos ang lahat. Sabi ko nga po sa inyo, isa lang po sasabihin ko, marami nagtatanong, ano daw ang TBS? Hindi, kung i-remind nyo po, yung TBS, sa salita Latin, yung true brown style, di ba po ang true, yung totoo, yung brown Pilipino, na may sarili kaming gawain, o may sarili kaming estilo, may sarili kaming pamamaraan. Kasi po, ang TBS Pilipino sa California, sa USA, naitatag ngayon, syempre po, Pilipino po yan eh. Pilam, ganun. May lahing Pilipino, may lahing ganun. Kaya itinataguyo nila sa sarili niya, na sinasabi ng TBS, kami ay tunay na Pilipino. Yun po yun ng TBS. Kami ay tunay na Pilipino, na may kulay na bughaw, na may sariling ipinaglalaban. Yun po yun ang TBS. Sa 13 naman po, natinagtanong yung 13 kasi ayon sa aking na-search o naitanong din, yung 13 po ay yun yung pagkakatatag, yung Friday, natapatatat ng Friday the 13. Kaya po naging 13. Yun lang po. Itama nyo lang po kung totoo po yun. Yun po, pinapalala ko lang po, TBS True Brown Style, as a meaning, ako ay tunay na Pilipino o may kulay na bughaw at may sariling pinaglalaban na may estilo. Yun lang po, yun po yung TBS. Sana po maintindihan ito ng kabataan na nakaporma lang po tayo ng panggang. Kaya yung gang, yung hip-hop, yan, gang, pinagsama-sama ng mga kabataan. Sana po maging maayos ang lahat. Condolence po sa namatayan, gawa ng hindi pagkakunawaan dito sa pamilya ng TBS ng Pag-asa. Condolence po, pagbati po ng Talabahod. Ako po si Kuya Big Boy at ang OG Kailko at ang T6 ng OG Wendell. Nakikiramit po kami sa inyo. Paano po mga kateteng, hanggang dito lang po. At ayaw po natin magkwento pa ng mas malalim mga kayabangan. Ayaw po, yung pinakasabi ko lang po, gusto natin maging maayos na. Ulitin ko po ulit, kung ano yung nasimulan ng mga fraternity nung panahon ng 80s to 90s, magulo, literal na magulo, kahit saan sila magulo. Ngayong taong 2000, nung nagka-council po sila, bilib po ako sa lahat. Maging community, maging faculty, okay na po lahat sila. Andito na po sila. Nagko-community service sa bawat barangay natin. Shoutout din po sa mga kuya dyan, ng Eagles. Shoutout po sa inyo lahat dyan, sa mga Mason, lahat ng samahan, sa mga Apo. Shoutout po sa inyo, sa mga Guardians. Shoutout po sa inyo lahat. Idulok ko po kayo lahat. Idulok ko po kayo lahat. At sana gayon din po, pakigabayan din po ang iba na hindi pa namumulat sa tunay na puso sa pagtulong bilang isang samahan. Ayun lang po, OG Big Boy, Kuya Big Boy, TBS Talabahod. At hindi na may merpekto, hindi nagmamalinis. Sinasabi ko lang kung ano yung karanasan ko. At marami pang karanasan na hindi natin pwedeng ibunyag
sa buhay natin. Yun lang po. Maraming salamat po at magandang gabi po. Amen. God bless sa lahat.